Magkano na nga ba talaga ang total na nagastos namin dito sa abandoned building na ginawa naming bahay? Umabot na ba ng milyon? Kung oo, ilang milyon? At kung magkano pa ba ang estimated na kailangan gastusin para matapos itong bahay? Kumusta na ba kami? Emotionally, mentally, financially? Kaya pa ba or hindi na? Magpapatuloy ba tayo or pause muna? Ito yung mga katanungan na sasagutin natin ngayong araw na to. Sa kaalaman ng lahat, hindi naman na talaga basta-basta ang magpapagawa ng bahay kahit noon pa. Sa sobrang laki ng mga gastos mo talaga dito, sa pagpagawa kasi ng bahay, hindi lang financially ang tinetest sa'yo, pati na din mentally at emotionally. Gaano kahaba ang pasensya mo at gaano ka creative yung utak mo. Pero syempre magdedepende sa sitwasyon din. Swerte na nga lang din kami kasi dito sa pagpagawa ng bahay ay may umaalalay din sa amin. Sa amount nga na ina-expect natin ay nag-exceed na tayo. Sa kadahilanan na marami din tayong mga upgrade sa mga materyales at ibang bagay dito sa bahay natin. Kasi syempre sa pagpagawa namin ng bahay, gusto lang din namin sulitin. Kasi hindi naman araw-araw na magpapagawa tayo ng bahay, diba? Kaya kahit may ibang materyales na medyo kamahalan, pinagsisikapan talaga natin at pinupush natin para matapos tong dream house natin. Totoo nga yung nabasa ko nung nakaraang araw, ng sekreto para matapos yung pagpagawa ng bahay mo ay simulan mo kahit na wala ka pang budget or kulang ka sa budget. Kasi hindi mo lang namamalayan ay matatapos din yan. Kasi pag andyan na yung bagay, gagawa at gagawa ka ng paraan para mapagpatuloy ito. Sa pagpagawa ng bahay, okay lang naman kami. Kasi may kaagapay naman kami. Pero financially, doon talaga kami nagsastruggle. At emotionally, syempre may mga time talaga na nadadown kami at napapaisip kami kung kaya ba namin ay pagpatuloy ito. Pero hindi ibig sabihin na na-experience at naramdaman namin yon ay hindi na kami magpapatuloy. Syempre tao lang din kami at nakakaramdam kami ng iba't ibang emosyon din. Normal lang naman mabahala. Normal lang na maramdaman mo na down ka minsan. Normal lang din na umiyak. Ang hindi normal is yung ipagpatuloy mo yung nararamdaman mo ng ilang buwan or taon. Oo, may mga panahon na down tayo pero hindi ibig sabihin na dapat ipagpatuloy natin to. Maglaan tayo ng araw na makakapagpahinga tayo tapos laban ulit. Naniniwala kasi kami na mga problema or pagsubok na kinakaharap namin ngayon ay na-experience namin dahil alam ng Diyos na kaya namin lagpasan. Hindi kami perpekto pero ginagawa namin yung best namin para sa ikaka-improve ng sarili namin, para makatulong din sa pamilya namin. Alam namin na sobrang layo pa ng hahakbangin natin para matapos tong bahay na pinapagawa natin. Ang pinaprepare lang talaga namin ay sana bigyan kami ng lakas at malinaw na pag-iisip para makapagpatuloy kami sa kung ano ang dapat gawin. Lalo na sa pag-grind para may budget kami para mapagpatuloy. Dahil dito sa pagpagawa ng bahay natin, pag natapos na ito, hindi kasi dyan lang magsa-stop yung expense natin. Syempre, bibili pa tayo ng mga gamit para sa bahay natin. Tulad ng mga kama, aircon, cabinet, bedsheet, at marami pang iba. Siguro sobrang konti lang kung iisipin at magbibase lang kayo sa sinabi ko. Pero kung tutuusin yung mga sinabi ko ay wala lang sa kalahati na kailangan pa nating bilhin para dito sa bahay natin. Pero sige lang kasi as long as may araw na binibigay sa atin, may pagkakataon tayo para magpatuloy at maghanap ng paraan. Syempre, kahit anong problema man ang kakaharapin natin at pinagdadaanan natin, pagsisikapan namin ni Norme na mapagpatuloy at matapos itong bahay na pinapagawa namin. Hindi kasi ito bahay lang. Itong pinapagawa namin ay ang pangarap namin. Salamat sa pakikinig at sana nga hanggang matapos itong bahay namin ay andyan pa rin kayo.